Naranasan mo na bang makatuklas ng isang kahindik-hindik na sekreto at sorpresa? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. And wala pa rin po tayong video for today dahil medyo busy pa ang inyong Mama Mia. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong i-share sa inyo, pero nag-undergo kasi ng chemotherapy ang mother ko. Ayun, so first session niya. So medyo busy ang inyong Mama Mia, medyo aligaga. Kaya ayan, diba? Hanap ng tulong dito, tulong doon, ganun. So medyo stress ang pagmumuka. Stress na nga tignan dati, mas umistress pa ngayon. So pagpasensyahan nyo na. Anyways, bago tayo pumunta sa ating kwento for today, paki-follow naman ako at pa-order na rin kung may gusto kayong mga apparels at iba pang mga binibenta ng Shop and Style. Ayan po ang kanilang page. Paki-follow. Maraming salamat. At eto na, wag na nating patagalin to, ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi lahat ng sakripisyo ay nagbubunga ng saya. Minsan ang bunga nito ay isang katotohanang dudurog sa'yo. Dear Mama Mia, akala ko uuwi ako sa amin bilang isang bayani, bilang haligi ng tahanan, bilang lalaking nagtagumpay para sa pamilya. Hindi ko alam na uuwi pala ako bilang isang lalaking niloloko ng sarili niyang kadugo. At ang pinakamasakit, hindi pera ang nawala sa akin, kundi ang mga taon na dapat sana ay kasama ko ang mag-ina ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Arthur. Sa loob ng 15 taon, araw-araw kong nilulunok ang pagod, lungkot at pangungulila sa ilalim ng naglalagablab na araw ng disyerto ng Saudi Arabia. Hindi biro ang trabaho ko bilang isang heavy equipment operator. Isang maling galaw lang, pwede kang mamatay. Isang maling kalkulasyon lang, pwede kang mapahamak. 12 oras kada araw. Minsan umaabot pa nga ng 14 hanggang 16 na oras. Ganun kahaba ang pagtatrabaho ko. Walang pahinga, walang tigil, pero wala rin naman akong reklamo. Bakit? Dahil sa tuwing napapagod ako, Mama Mia, iniisip ko ang asawa kong si Maya at ang anak naming si Leo. 1 taong gulang pa lamang si Leo nang iwan ko sila sa Pilipinas. Hindi pa nga marunong magsalita noon ang anak ko. Ang huling alaala ko sa kanya ay nakayakap siya sa leeg ko, umiiyak, habang pilit ako noong nagpapakatatag at nagpapaalam. Hindi pa nga buo noon ang mga salita ng anak ko. Pero alam ko, Mama Mia, na nasasaktan siya sa pamamaalam ko sa kanya at sa kanyang ina. Habang ang asawa kong si Maya, hindi siya umiyak nang umalis ako. Pero nakita ko kung paano siya napayuko, kung paano niya kinagat ang labi niya para pigilan ang pagpatak ng mga luha sa kaniyang mga mata. Babalik ako, Han, sabi ko noon. At sa pagbalik ko, sisiguraduhin kong hindi ka na mahihirapan kahit konti. Sa pagbalik ko, sisiguraduhin ko na mabibigyan na kita ng buhay na deserve mo. Ngumiti siya
Pero ang mga mata niya, parang alam niya na may kapalit ang mga pangakong yun. Na ang kaginhawa ng buhay na pinapangako ko sa kanya, ang kapalit noon ay ang sakripisyo ng pangungulila at sakripisyo ng kaniyang pag-iisa. Mama Mia, nung una po akong umalis ng bansa, hindi po madali ang komunikasyon noon. Lalo pat mahina pa ang signal sa probinsya. At Mama Mia, wala pa pong sariling bank account noon ang asawa ko. Unang-una Mama Mia, napakahirap pong kumuha ng valid ID sa Pilipinas. At napaka-stricto naman ng mga bangko pagdating sa pagbubukas ng mga bagong accounts. Kaya naman nahirapan talaga ang asawa ko. Dahil wala rin naman siyang masyadong mga papeles. Kasi nga galing din siya sa mahirap na pamilya, ay napagdesisyonan namin na ipadaan na lang muna sa nanay ko. Si Nanay Rosa, ang lahat ng padala ko para sa pamilya ko. Anak, huwag kang mag-alala ha. Sabi ni nanay noon sa tuwing tumatawag ako. Ako nang bahala sa pera mo at huwag kang mag-alala. Ako na rin ang bahala kina Maya at Leo. Kasama pa ang kapatid kong si Belinda sa mga pangakong iyon. Kuya, focus ka lang dyan. Alam naming mahirap ang mag-isa dyan. Kami nang bahala dito. Kami nang bahala sa mag-ina mo. Sabi niya. Tapos Mama Mia, sa kanyang boses ay may kung anong sinseridad na paniwalang paniwala naman ako. And yes, naniwala ako. Buong buo ang tiwala ko kasi pamilya ko sila Mama Mia. Bawat sahod ko, diretso sa account ng nanay ko. Walang mintis yun. Kapag nag-overtime ako, ipapadala ko. Kapag nagkaroon kami ng bonus na bihira lang mangyari, ay ipinapadala ko rin. Kahit incentives, kahit maliit na halaga, lahat yun pinapadala ko Mama Mia. Wala akong tinira para sa sarili ko, kundi allowance lamang na sapat lang para mabuhay. Kasi dun sa pinagtatrabahuan ko Mama Mia, halos libre naman po ang lahat. Tirahan, pagkain, mga personal na gastos. Mama Mia, sa isip ko noon, bawat piso na ipapadala ko ay magiging pundasyon ng bahay na pangarap naming dalawa ng asawa kong si Maya. At totoo naman, dahil unti-unti, dahan-dahan, nakakapagpundar naman kami Mama Mia. Nagpapadala pa nga ang nanay ko ng mga pictures. Isang bakanting lote ang una niyang pinadala. Yun daw ang bibilhin para sa pagpapatayuan ng bahay. Tapos, sa sunod niyang update, may haligi na. Hanggang sa unti-unti ay naging konkretong bahay na nga ito Mama Mia. Hanggang sa naging parang mansyon ito sa paningin ko. Hindi naman po literal na mansyon ng mga mayayaman, pero may kalakihan iyon kaysa karaniwang bahay na nakikita natin sa karaniwang Pilipino. 3 palapag ang bahay na iyon, may balkonahe at meron ding gate. Minsan may nakita pa akong sasakyan sa larawan. Ano to, Nay? Bumili kayo ng sasakyan? Oo anak, sayo yan anak. Para pag uwi mo, may magagamit ka na. Para pag uwi mo, di na tayo rerenta pa. Hindi ko mapigilang mapangiti noon. Kasi pakiramdam ko, sulit lahat ang pagod ko. Sulit lahat ang pagtitiis ko. Lahat ng pagtitipid ko sa sarili ko, sulit na sulit. Pero may isang bagay na hindi ko pinansin. Mama Mia, si Maya,
Bihira ko na siyang makausap noon. Sa tuwing tatawag ako, laging may dahilan. Tulog na si Maya. Minsan pa nga, Mama Mia, sabi pa ng nanay ko, ayaw daw ni Maya ng cellphone dahil hindi naman daw siya marunong noon. Pero pinabilhan ko pa rin dahil gusto kong makontak ang asawa ko. Nasira yung phone niya. Yun naman ang sunod nilang sinabi sa akin nung kahit nagpabili na ako ng cellphone para kay Maya ay halos hindi ko pa rin siya makontak. Nasa labas, lumabas silang dalawa ni Leo. At kapag nagkataon namang makausap ko ang asawa ko, okay lang kami dito, Han. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magpapakapagod masyado dyan. Lagi kang mag-iingat. Yan lang ang lagi niyang sinasabi. Kapag kinakamusta ko siya, okay lang. Yun ang lagi niyang sagot. Maikli, tahimik, na para bang laging may gustong sabihin pero pinipigilan. Nung una, Mama Mia, iniintindi ko. Inisip ko na baka busy lang talaga siya kasi ang laki din naman ng bahay na yon. Iniisip ko na baka pagod siya sa pag-aalaga ng anak namin kasi mag-isa lang siya. Pero habang tumatagal, may kakaibang bigat akong nararamdaman sa dibdib ko. Parang may mali. Pero pinili kong wag pansinin. Dahil mas madali ang magtiwala, Mama Mia. Mas madali ang maniwala na ayos lang ang lahat kesa sa harapin ang posibilidad na may nangyayaring hindi maganda. Na may taong pinagkatiwalaan mo pero niloloko ka. Pagkatapos ng mahabang taon, natapos din sa wakas ang kontrata kong ilang beses kong inextend dahil nga sa pangarap kong makapagpatayo ng bahay. Sa wakas, natapos din. Sa wakas, makakauwi na ako. Mama Mia, wala akong pinagsabihan na kahit na sino. Hindi ko sinabi kahit kina nanay o kahit kay Maya na uuwi na ako. Gusto kong sorpresahin sila. Gusto kong makita ang reaksyon ni Maya. Gusto kong yakapin si Leo na sigurado akong malaki na ngayon. Sa isip ko, parang eksena na para bang nasa pelikula ang nakikita ko. Pagbukas ko ng gate, tatakbo si Leo papunta sa akin. Papa! Tapos kasunod naman niya, ang nanay niyang si Maya na umiiyak sa tuwa. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, ibang-iba pala ang klaseng eksena ang naghihintay sa akin sa aking pag-uwi. Pagdating ko sa bayan namin, dumiretso ako sa address na binigay ng nanay ko dati kung saan niya ipinapatayo ang aming bahay. Sumakay ako ng tricycle. Habang papalapit ako ng papalapit sa address na yon, lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. At nang huminto kami, napanganganga ako, Mama Mia. Hindi pangkaraniwan ang bahay na yon. Hindi katulad ng mga bahay na nakatayo sa paligid nito. Sa paningin ko, Mama Mia, sa isang taong sanay sa payak na pamumuhay, ang bahay na yon ay tila isang mansyon. 3 palapag. May mga ilaw pa na pakiramdam ko ay nasa isang hotel ako. Tapos, bakal na rin yung malaking gate. At sa loob, Mama Mia, tila may handaan. Malakas ang tugtugan, may mga tawanan, at may mangilan-ngilan na sasakyan na nakapark sa labas. Napangiti ako. Alam ko kasi na birthday ng kapatid ko, Mama Mia. Siguro naghanda sila. Bulong ko sa sarili ko. Sakto ang timing ko.
Mas magiging magandang sorpresa ko para sa kanilang lahat kasi nga may okasyon. Hindi ako dumaan sa harap. Umikot ako sa gilid. Tahimik at excited at masaya kong hinanap ang pintuan sa likod. Alam ko kasi, Mama Mia, na may pintuan ang likod ng bawat bahay. At nakita ko na rin ang bahay na yon dahil parang nai-house tour na ako ni nanay nung tumawag ako sa kanya minsan. Hindi ko alam na sa bawat hakbang ko pala papunta sa likod ng bahay, malapit ako ng palapit sa isang katotohanang babasag sa buong pagkatao ko. At dun, Mama Mia, sa likod ng napakagandang bahay na ako ang naghirap, ako ang nagpawis, ako ang nagsakripisyo para maipatayo, ay may nakita akong isang maliit na bahay na hindi dapat nandun. Napakaliit, Mama Mia, animoy bahay kubo. Parang mas maganda pa yata yung bahay kubo eh. Parang pwede mong sabihing bahay ng aso yon. Walang ilaw, kundi isang kandila. At sa harap nito, may isang babae. Payat, nakatalikod, na para bang nagluluto. Amoy na amoy ko kung anong niluluto niya, Mama Mia. Alam na alam ko ang amoy na yon. Instant noodles. At dahil sa usok na nagmumula doon, alam ko rin na kahoy ang ginagamit niyang panluto. At sa tabi niya ay isang lalaki. Medyo binata na ang lalaking yon. Gusgusin at payat. At narinig ko ang boses. Ang mga salitang kailanman hindi ko makakalimutan habang buhay. Ma, gutom na po ako. Pwede po ba tayong humingi ng manok dun sa party ni na Lola? Tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad nakagalaw. Hindi ako agad nakapagsalita dahil kahit nakatalikod pa lang siya, alam ko na kung sino ang binatilyong yon. Alam ko na kung sino ang babaeng nagluluto na yon. Alam ko kung sino sila. Habang hindi ako nakagalaw, para bang may humawak sa dibdib ko at pinigga ito ng dahan-dahan. Ma, kahit sabaw na lang po, siguro naman magbibigay sila. Muli kong narinig yung boses ng binatilyo. Ang boses na dapat ay puno ng lambing pero ngayon parang puno ng paghihirap. Parang nagugutom. Nanginginig ang mga kamay ko. Isang hakbang, 2, 3. Habang papalapit ako ay mas lalo kong nakikita ang mga pangit na detalye. Ang babae, ang likod niya ay halos butot balat na. Kita ang kurba ng kanyang balikat na dati kong pinupunasan ng pawis tuwing mainit ang tanghali sa probinsya. Ang buhok niya ay gusot at tila ba ilang araw nang hindi nagsusuklay o nakaligo man lamang. Ang suot niyang duster, kupas. Tila may butas na nga yun o baka paulit-ulit nang nilabhan hanggang sa manipis na para bang isang papel. Huwag na tayong mangistorbo pa dun, anak. Sandali lang naman tong ginagawa kong noodles eh. Mahina niyang sabi. At doon hindi ko na kinaya pa, Mama Mia. Maya? Isang salita ang lumabas sa bibig ko na para bang hindi nagmula sa akin. Para bang nanggaling ito sa isang taong nawasak na. Natigilan si Maya sa pagtawag ko ng pangalan niya. Unti-unti siyang lumingon. At sa sandaling nagtagpo ang mga mata namin, parang may sumabog sa loob ko. Maya?
Pero ang babaeng nasa harap ko, Mama Mia, ay malayong malayo sa Maya na iniwan ko. Halos 15 taon na ang nakakalipas. Ang Maya na iniwan ko ay maputi, masigla, laging may ngiti sa mga labi. Ang Maya na nasa harap ko ngayon ay maputla, lubog ang pisngi, namumugto ang mga mata na parabang matagal nang umiiyak. Kung nagtataka kayo, Mama Mia, kung bakit 15 taon akong hindi nakakauwi, nakauwi naman ako dati. Dahil nag-renew lang ako ng passport ko pero hindi na ako umuwi ng probinsya kasi nga nagtitipid ako. Ayon na rin yun sa suwestyon ng mama ko na sinang-ayunan din naman ni Maya na wag na akong umuwi ng probinsya dahil dagdag gastos pa yun at mahihirapan pa kami dahil alam namin na hindi na gusto ng anak ko na umalis pa ako. Kaya kung tutuusin, Mama Mia, halos 15 taon ko nang hindi nayayakap at nakikita ng personal ang asawa ko. Arthur? Bulalas ni Maya na parabang hindi siya makapaniwala. Parang multo ang tingin niya sa akin. Han, halos pabulong kong sabi, pero basag na ang boses ko. At bago pa siya makalapit, isang maliit na katawan ang tumayo sa tabi niya. Tinitigan ako. May halong takot, may halong pagtataka. Ma, sino po siya? Ang puso ko ay parang pinilas, Mama Mia. Hindi niya ako nakilala. Sarili kong anak, hindi ako nakilala. Siguro dahil bihirang-bihira akong makapag-video call sa kanila. Ni hindi nga ako nakakapagpakita dahil laging ang sabi ng nanay ko ay busy sila. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumuhod ako sa halos binatilyo ko ng anak, Mama Mia. Pero ang pangangatawan niya, hindi parang sa isang normal na binatilyo. Payat na payat siya na dapat ang isang batang nasa edad niya ay lumalaki na, 'di ba? Nagkakalaman na dahil nagiging teenager na. Leo, bigkas ko sa pangalan ng anak ko na para bang isang dasal yun sa bibig ko. Parang pakiusap, parang pagsusumamo. Ako to anak, ang papa mo. Mama Mia, umatras siya. Kumapit siya sa damit ni Maya na para bang isang batang paslit. Totoo po ba, Ma? Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, yung itsura nilang dalawa o yung takot sa boses niya. Umiyak ako. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Mama Mia, ilang taon na rin akong hindi umiiyak. Siguro dahil sa sobrang init na rin dun sa disyerto. Lahat ng tubig sa katawan ko ay inipon ko, pati luha ko. Kahit gaano po kahirap sa Saudi, tiniis ko lahat. Pero ngayon, sa harap ng anak ko, sa harap ng mag-ina ko, ay gumuho ako. Anak, ako to. Nanginginig kong sabi habang inaabot ang kamay niya. Nahandahan siyang lumapit, parang nagdadalawang isip. Hanggang sa hinawakan niya ang kamay ko. Pa? Mahina. May takot pero rinig ko ring may pag-asa. At doon niyakap ko siya. Mahigpit. Sobrang higpit na parang ayoko nang bitawan siya kahit kailan. Anak, patawad. Paulit-ulit kong bulong. Patawad kung iniwanan kita. Mama Mia, ramdam ko ang payat niyang katawan sa mga braso ko. Parang hindi ito yung batang iniwan ko dati. Parang mas malakas pa yung bata
na 1 taon pa nung umalis ako. Kung hindi man sa pag-exaggerate, Mama Mia, parang mas mabigat pa siya nung iniwan ko siya dati kaysa sa dinatnan ko siya ngayon. At si Maya, nakatingin lang sa akin. Tahimik, pero ang mga luha niya ay tuloy-tuloy. Arthur, mahinang tawag niya. Tumingin ako sa kanya at dun ko nakita. Hindi lang yata gutom ang tiniis niya, kundi ang mahabang panahon ng pananahimik. Anong nangyari? Yun lang ang naitanong ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko kakayanin yung magiging sagot. Napaupo si Maya sa kahoy na upuan. Hinawakan niya ang kamay ng anak naming si Leo. Parang kinukuha ang lakas niya mula sa anak namin. Akala ko alam mo. Mahina niyang sabi. Ramdam ko ang pagod at pagkawasak sa kanyang salita. Anong alam ko? Halos pabulong kong sagot. Tumingin siya sa malaking bahay, sa ilaw, sa ingay ng party. Na hindi kami kasama dyan. Parang may kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Ano? Natawa siya, pero hindi masaya. Isang tawang punong-puno ng ilang taon ng sakit. Simula nung umalis ka, hindi na nila kami trinatong tama. Simula nung binili tong lupa, dito na kami pinagpatayuan sa likod ng bahay nila. Tinuro niya yung bahay na tila barong-barong na. Hindi ako makahinga. Bakit? At ang pera, Maya, yung pinapadala ko. Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa lupa na para bang nahihiya, na parang nasasaktan. Hindi ko kailanman nahawakan ang pera mo, Arthur. Mahina, diretso at masakit niyang sabi. Lahat nasa nanay at kapatid mo. Parang may kumulo sa loob ko. Mainit, mapanakit, nakakasakal. Hindi ba kayo binibigyan? Inutos ko kay nanay na ibigay sa'yo lahat eh. Tapos, magsabi na lang siya kung anong kailangan niya. Tanong ko pero kahit alam ko na kung anong sagot noon, Mama Mia. Umiling siya. May mga pagkakataon, oo. Konti. Kapag may bisita, kapag may okasyon, para lang magmukhang maayos kami. Napakuyom ang kamao ko. At yung bahay, tanong ko, alam mong para sa inyo yun, di ba? Tahimik siya. Tapos tumingin ulit dun sa malaking bahay. Para sa kanila, diretso, walang paligoy-ligoy, at dun ko narinig ang tawanan mula sa loob, ang musika, ang kasiyahan, habang ang asawa't anak ko nagluluto lang ng instant noodles sa dilim. Simula nung mamatay ang lolo't lola ko, hindi na kami nakatikim ng maayos na trato mula sa pamilya mo, Arthur. Ang sabi ng nanay mo, hindi mo raw naman talaga ako mahal. Sadyang nakokonsensya ka lang daw dahil may anak tayo. Ang sabi niya, hindi naman daw babalik ikaw sa amin. Dahil mas gusto mo na raw doon sa ibang bansa dahil wala kami. Sa sandaling yun, Mama Mia, may namatay sa loob ko. Ang anak na nagtitiwala, ang kapatid na naniniwala,
At ang lalaking ilang taon ding bulag sa katotohanan. Hindi na ako nagsalita. Tahimik akong tumayo. Pero ang katahimikang yun hindi kapayapaan. Bagkus ay tila isang malakas na bagyong naghihintay sumabog. Maya, sandali lang. Sabi ko na pilit pinapakalma ang boses ko. Pero kahit ako, alam kong wala nang kalmado sa akin. Sa bawat ugat ng katawan ko, alam kong nagbabadya na iyong pumutok. Hawak ko pa rin ang maliit na kamay ng anak namin. Ayokong bitawan. Na para bang natatakot akong kapag binitawan ko si Leo ay mawala na naman siya sa akin. Naglakad ako papunta sa malaking bahay. Bawat hakbang mabigat. Bawat yapak punong-puno ng galit. Habang papalapit ako sa likod na pintuan, mas lalong lumalakas ang musika. Tawanan, sigawan, kasiyahan. Isang kasiyahang hindi dapat umiiral habang ang pamilya ko ay nagugutom sa likod. Hinawakan ko ang doorknob, sandaling pumikit, huminga ng malalim. At sa isang iglap, binuksan ko ito. Pagpasok ko, tila ibang mundo ang bumungad sa akin. Maliwanag, mabango, may mga pagkain sa mesa. Lechon, manok, cake, at maraming alak. Mga taong nakangiti, nag-iinuman, nagsasayawan. At sa gitna ng lahat, nakita ko sila. Ang nanay ko, si Nanay Rosa. Nakasuot ng mamahaling damit, may alahas, nakangiti habang may kausap na bisita. At si Belinda, ang kapatid ko. Nakataas ang baso, tumatawa na parang walang iniintinding problema. Para silang ibang tao noon sa paningin ko. Hindi ko na sila makilala. O baka naman ngayon ko lang talaga sila nakilala. Tahimik akong naglakad papasok. Walang pumapansin sa akin na para bang isa lang ako sa mga bisita sa okasyon na yun. Arthur? Isang boses ang tumawag sa pangalan ko. Napahinto ang lahat. Lumingon ang nanay ko. At nang makita niya ako, nakita ko ang pag-alis ng ngiti sa kanyang mga labi. Anak? Parang hindi siya makapaniwala. At parang hindi siya handa sa kanyang nakikita. Bakit nandito ka na? Hindi ko siya sinagot agad. Tinitigan ko lang siya mula ulo hanggang paa. Yung damit niya, yung alahas niya, yung itsura niyang wala na yung bahid ng kahirapan na dinadanas namin noon. Habang sa likod ng malaking bahay na yun, nandun ang asawa ko. Nagsisiga ng kahoy para lang makaluto ng instant noodles. At bakit? Parang hindi naman kayo masaya na umuwi ako. Malamig kong sagot. Natahimik ang lahat, Mama Mia. Unti-unting huminto ang tugtog. Napansin ng lahat yung kakaibang tensyon. Hindi anak, syempre masaya ako. Pilit niyang sagot. Talaga? Putol ko. Isang salitang sapat para mapatahimik siya. Nasaan si Maya? Diretso kong tanong. Walang paligoy-ligoy. Napatingin siya kay Belinda. Si Belinda naman ay biglang napaiwas ng tingin. Nasa simula ng nanay ko. Nasa likod? Putol ko ulit. Natigilan siya. Nanlaki ang mga mata niya. At ang anak ko, si Leo. Dagdag kong tanong. Walang sumagot.
Walang makatingin sa akin sa kanilang dalawa. Lumapit ako sa mesa. Kumuha ng isang peraso ng fried chicken. Mainit-init pa. Mabango. Dahan-dahan kong tinaas ang fried chicken. Tama ba ako? Mahina pero matalim kong tanong. Habang kayo nagpapakasasa dito, unti-unti kong dinidiinan ng bawat salita ko, Mama Mia. Ang asawa at anak ko naman ay nagugutom sa likod ng magarang bahay na to. Hindi totoo yan, kuya. Biglang sigaw ni Belinda. Pero halata ang kaba sa boses niya. Kuya, hindi mo alam kung anong buong kwento. Ano ba ang buong kwento, ha, Belinda? Sigaw ko. Hindi na ako nakapagpigil, Mama Mia. Lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagtitiis ko sa loob ng napakahabang mga taon sa disyertong lugar na yon ay sumabog. Ano ang kwento na magpapaliwanag kung bakit ang anak ko ay nagpapaalam pa sa nanay niya para humingi ng pagkain sa sarili niyang lola? Sa sarili niyang lola na ang pera ay nanggagaling din naman sa akin na kanyang ama. Tahimik ulit. Walang sumagot. At ikaw? Tumingin ako sa nanay ko. Paano mo nagawa to? Ang boses ko ay halos pabulong na lang noon, Mama Mia. Anak, makinig ka muna. Lumapit ang nanay ko at nagtatangkang hawakan ang braso ko. Umatras ako. Nanay kita. Pinagkatiwalaan kita. Pinagkatiwala ko sa iyo ang pamilya ko. Isa-isa kong binitawan ang lahat ng salita. Ilang taon akong nagpakapagod. Hindi para sa inyo. Para sa pamilya ko. Para sa anak ko. Para sa asawa ko. Napatingin ako sa paligid. Sa malaking bahay. Sa mga pagkain. Sa mga bisita na ngayon ay tahimik nang nanonood na para bang nanonood ng isang teleserye. Nagpakapagod ako hindi para sa party na to. Hindi para sa alahas mo, hindi para sa sasakyan na nasa labas na alam kong kayo lang ang gumagamit. Kuya, hindi naman kasi ganun. Putol ni Belinda ulit. Tumahimik ka. Sigaw ko. Napaatras siya, Mama Mia. At kung hindi madali, bakit ang dali ninyong pabayaan ng mag-ina ko? Alam nyo naman, di ba? Alam nyo na kaya ako lumabas para mabigyan sila ng maginhawang buhay. Tapos ngayon, eto ang madadatnan ko. Huminga ako ng malalim, pero kahit ilang beses yata akong mag-inhale, exhale, hindi nito kayang pakalmahin ang puso ko. Nasaan ang mga pera? Diretso kong tanong. Malamig. Mapanganib. Anak, nasaan ang pera? Putol ko sa dapat ay sasabihin ng nanay ko. Bawat salita may diin. Napaupo ang nanay ko. Parang nawalan ng lakas ang kaniyang mga tuhod. At ang bahay na to, tumingin ako sa paligid. Hindi ito sa inyo. Pinaghirapan ko lahat ng to. At simula sa araw na to, humakbang ako papalapit sa kanila. Ako na ang magdedesisyon kung sino ang mananatili sa bahay ko. At sa sandaling yun, Mama Mia, hindi ko na naramdaman na anak ako ng nanay ko. Hindi ko na nararamdaman na kapatid ko si Belinda. Wala na akong ibang maramdaman kundi ang galit
Labis na pagkadismaya sa kanilang dalawa dahil sa ginawa nila sa mag-ina ko. Tahimik ang buong sala. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Parang lahat naghihintay kung sino ang unang bibigay. At sa pagkakataong yun, ang nanay ko ang bumagsak. Anak, mahina niyang tawag. Na para bang hindi na siya yung babaeng matapang na kilala ko. Hindi na siya yung may kumpiyansa habang humaharap sa mga bisita. Hindi ko naman ginusto ang lahat ng to, anak. Napatawa ako, pero walang saya yung tawa ko. Hindi mo ginusto? Ulit ko. Ma, halos 15 taon. Halos 15 taon kang may pagkakataong itama ang mali, pero pinili mo ito araw-araw. Natahimik siya. Napayuko. Huwag mong ibahin yung usapan. Nasaan ang pera? Ulit ko. Hindi na ako uurong. Hindi na ako papayag sa paligoy-ligoy at pag-iiba-iba nila ng taktika. Huminga siya ng malalim. At doon niya sinabi ang dalawang salitang nakapagpagalit pa sa akin lalo. Naubos na. Sabi niya. Parang may sumabog sa tenga ko. Ano? Naubos na ang pera mo, Arthur. Mas malinaw niyang sagot. Mas diretso at mas masakit. Paano? Halos nanginginig ko ng tanong. At saan napunta? Sumagot si Belinda. Mahina, pero malinaw. Sa bahay. Sa negosyo. Sa sasakyan. At sa mga utang. Anong utang? Mabilis kong sagot. Napatingin si Belinda kay nanay. Parang nagdadalawang isip. Sabihin mo, sigaw ko kay Belinda. May utang si nanay. Mahina pero diretsong sagot ni Belinda. Malaki. Nauna pa yung utang na yun bago ka pa umalis. Parang unti-unting nabuo ang puzzle sa utak ko. Ano? Magkano naman? Mahigit 2 milyon. Parang bumigay ang tuhod ko noon, Mama Mia. 2 milyon? Paano siya nagkautang ng ganun kalaki? At imbis na sabihin niyo sa akin yun, ginamit niyo ang pera ko? Walang sumagot. Dahil totoo. Lumaki lang naman yun dahil sa laki ng interes. At kasalanan ko ba yun? Ako ba gumastos dun sa inutang niyong pera? At bakit si Maya? Bakit ang asawa ko nakatira dun sa maliit na barong-barong sa likod ng malaking bahay na to? Tahimik ulit. Hanggang sa ang nanay ko ang sumagot. Dahil ayaw niya. Ayaw niyang sumunod sa akin. Napakunot noo ako. Anong ibig niyong sabihin? Tinuturuan ko lang siya, Arthur. Kung paano magpasalamat sa akin, kung paano rumispeto sa mga matatanda, pero matigas ang ulo niya. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Bakit, Nay? Karespe-respeto ba talaga kayo? At dahil lang dyan, ginugutom mo ang mag-ina ko? Mag-ina ko na ako ang kumakayod para sa kanila habang kayo ang nagpakapakasasa? Sigaw ko. Nag-echo sa buong bahay ang boses ko. Hindi ko naman sila pinabayaan. May pagkain sila. Depensa niya. Pagkain ba ang tawag mo sa instant noodles, Nay? Hindi yun pagkain, Nay. Habang kayo dito nakalitsyon?
Hindi lang yon. Isang boses mula sa likuran ko ang narinig ko. Mahina pero matatag. Lumingon ako kahit kilala ko kung sino ang may-ari ng boses na yun. Si Maya. Nakatayo sa may pintuan, kasama ang anak ko. Maya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang bawat hakbang niya ay parang napakabigat ng kanyang daladala sa loob ng mahabang mga taon. Sabihin mo nga sa kanya, Maya. Sabihin mo hindi ka na naman namin minamaltrato, di ba? Utos ng nanay ko na halata mong nananakot. Pero nakita kong walang takot sa mata ng asawa ko. Na parang hindi na siya yung Maya na nadatnan ko lang kani-kanina sa likod. Hindi lang kami basta pinabayaan, Arthur. Mahina pero malinaw niyang sabi. Pinahiya rin niya kami. Napakuyom ang kamao ko. Anong ibig mong sabihin? Tuwing may bisita, hindi niya kami pinapalabas. At kapag lumabas si Leo at nakita, sasabihin nilang, hindi naman anak mo si Leo at hindi naman kami kapamilya. Sabi, charity work kami. Naawa lang kayo sa amin kaya pinatira kami sa likod. Kahit kailan, hindi kami pinakilala ng nanay mo sa kahit na sino bilang asawa't anak mo. Parang may apoy na lumamon sa dibdib ko nung marinig ko yun, Mama Mia. Hindi na lang basta-basta galit, kundi puot. Arthur, tumingin ako sa nanay ko. Umiiyak na siya na tila nagmamakaawa, pero wala akong awang naramdaman sa kanya. Ginawa ko naman to para sa pamilya natin, para sa'yo, para hindi ka mapahiya. Kasi sino bang mag-aakala na ang isang inhinyerong katulad mo, mapapangasawa ang isang babaeng hindi man lang nakagraduate ng high school? Tapos nagkaanak pa kayo. Ginawa ko yun para hindi tayo mapahiya. Talaga? Bakit, Nay? Yang ginagawa mo, yang pagnanakaw mo sa sarili mong apo at manugang, hindi ba yan nakakahiya? Tsaka, Nay, bakit ka ba nakikitayo? Oo, nanggaling ako sa inyo. Oo, pamilya ko kayo, pero ang pamilya na prioridad ko na ay yung asawa ko, yung anak ko. Tapos ginawa mong basura sa likod ng bahay na ako ang nagpagawa? Tahimik. Walang depensa. Wala nang lusot pa si nanay. Huminga ako ng malalim, Mama Mia. Eto na. Eto na ang desisyon ko. Ngayon makinig kayo, Nay. Ikaw din, Belinda. At kung sino man yung kinakasama mo ngayon, makinig kayo. Malamig ang boses ko. Mas malamig pa kaysa sa dati. Simula ngayon, tumingin ako sa paligid. Kunin nyo na lahat ng gamit nyo dito. Personal na gamit. Huwag yung mga gamit na binili gamit ng pera ko. At lumayas na kayo dito. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa sinabi ko, Mama Mia. Anak, mutol ni nanay. Hindi pa ako tapos. Putol ko sa sasabihin niya. Babalik ako dito bukas. At sa pagbalik ko, dapat wala na kayo dito. Dahil ang bahay na to, hindi naman para sa inyo. Tumingin ako kay Maya at Leo. Ang bahay na to para sa pamilya ko. At isa pa, Nay, wag na wag kang makakasingil sa akin ng paghihirap mo sa pagpapalaki mo sa akin dahil bayad na ako kung tutuusin. Halos 15 taon kayong nagpakasasa sa perang pinapadala ko.
Mahigit 2 milyon ng binayad mo sa utang mo gamit ang pera ko. Kaya siguro naman bayad na ako sa pagpapalaki mo sa akin, di ba? Ang bahay na to, hindi para sa'yo, Nay. At lalong-lalong hindi para sa'yo, Belinda, at sa pamilya mo. Ang bahay na to, para sa asawa ko at para sa anak ko, hindi sa inyo. Kuya, sandali lang. Boses ni Belinda. Mahina, nanginginig. Pero sapat para pigilan ng pagtalikod ko. Hindi ko siya hinarap. Ayoko na sana. Pakiramdam ko sapat na ang mga narinig ko. Pero may kakaiba sa tono niya. Parang mas mabigat pa. Ano pa? Ano pang kailangan mo, Belinda? Tahimik siya sandali, Mama Mia. Parang pinipilit ang sariling magsalita. Hanggang sa hindi lang pera ang nawala sa'yo, kuya. Doon ako napalingon. Dahan-dahan, na para bang may mabigat na humila sa ulo ko. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Belinda kay Maya. Si Maya naman ay napapikit, Mama Mia, na parang ayaw niyang marinig ulit kung ano man ang sasabihin ni Belinda sa akin. Na para bang may ayaw siyang balikan. Kailangan niyang malaman. Halos pabulong na sabi ni Belinda. Hindi. Bigla namang sigaw ng nanay ko. Mama Mia, narinig ko na parang mas takot ang boses ng nanay ko ngayon kesa sa kanina lamang. Anong nangyari? Ano ang hindi ko alam? Mahina ang boses ko na para bang pagod na sa dami ng sorpresang revelasyon na bumungad sa akin sa aking pagdating. Hinawakan ko ang kamay ni Maya. Malamig ang kamay niya. Nanginginig. Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Umiling si Maya. May luha na naman sa mga mata niya. Huwag na nating balikan yun, Arthur. Hindi ko kaya. Pero dun pa lang, Mama Mia, alam ko na. Lubhang masakit ang sasabihin sa akin ni Maya. Lubhang masakit para sa kanyang nangyari na dapat kong malaman. Buntis si Maya nung umalis ka, kuya. Mahinang sabi ni Belinda. Tumigil ang mundo ko. Ano? Hindi ako sigurado kung narinig ko ba ng tama ang sinabi ni Belinda. Oo, kuya. Buntis si Belinda. Nalaman niya yun nung nasa Maynila ka pa, isang araw bago ang flight mo papuntang Saudi. Nakiusap si Maya na makausap ka sana. Nakiusap siya kay nanay na tawagan ka pero hindi pumayag si nanay. Dahil sabi niya, kailangan mong makaalis alang-alang sa pamilya. Sabi niya baka magbago ang isip mo. Sabi ni Maya, hindi naman magbabago ang isip mo kasi mas lalo kang magpupursige doon. Kasi magdadalawa na ang anak ninyo. Pero hindi pa rin pumayag si nanay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pabulong kong tanong kay Maya. At hindi lang yon, kuya. Nalaglag yung anak niyo. Parang may humampas sa dibdib ko. Hindi hangin ang nawala kundi parang lakas. Nalaglag? Hindi ko halos maramdaman ang boses ko. Parang hindi akin. Paano nangyaring
Walang sumagot agad sa tanong ko. Hanggang sa si Maya nalaglag. Kasi pinaglinis ako ng nanay mo. Buong araw yun. Naglaba at nagluto ako. Bigla akong dinugo. Tumawag ako ng saklolo sa kapitbahay. Dinala nila ako sa ospital. At sa ospital mag-isa lang ako. Mahina niyang sabi na halos pabulong na ayaw niyang balikan ang alaalang yun. Ayoko na rin sanang marinig ang masakit na alaalang yun, pero kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Humingi ako ng tulong, Arthur. Pero ayaw niya. Sabi niya, inarte ko lang daw. Parang may kumawala sa loob ko. Isang bagay na hindi nagalit, kundi puot na hindi ko na mapigilan. Ang sabi ng doktor, ang labis na pagkapagod daw ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Ang walang pahinga raw at ang kulang sa nutrisyon na pagkain ko ang dahilan. Kung hindi dahil sa mga yun, baka buhay pa ngayon ang anak ko. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Niyakap ko si Maya. Mahigpit. Sobrang higpit. Hindi mo kasalanan. Bulong ko. Sa loob-loob ko, Mama Mia, may sinisisi ako. At hindi ko alam kung sino. Kung ang nanay ko ba talaga na hindi ko nakita ang totoong pagmumukha at pag-uugali, o ang sarili ko dahil pinagkatiwalaan ko siya para sa mag-ina ko. Wala naman akong kaalam-alam, Arthur. Paano ko sasabihin sa'yo? Wala akong cellphone. Hindi ko alam kung paano ka kontakin. Alam mo naman, 'di ba, bobo ako, mangmang ako, kaya wala akong alam. Mama Mia, dun ako sobrang awang-awa sa asawa ko. Ngayon na kayo aalis. Matigas kong sabi. Arthur, anak, wag naman ganito. Sabi ng nanay ko. Hindi lang pera ang kinuha niyo sa akin, Nay. Pati pagkakataong maging ama ulit. Pagkakataong bigyan ng magandang buhay ang asawa ko. At dahil doon, Mama Mia, isa-isa kong binuksan ang mga silid doon. Kumuha pa nga ako ng black bag, yung trash bag. Doon ko isa-isang nilagay lahat ng gamit ng nanay ko at ng kapatid ko. Sumigaw ako. Pinalabas ko na lahat ng bisita. Pinalis ko na. Habang ang nanay ko at ang kapatid ko ay patuloy na nagmamakaawa at halos lumuhod na sa harapan ko. Wala akong pakialam. Parang hindi na nanay ang tingin ko sa kanya at hindi na kapatid ang tingin ko kay Belinda. Pagkatapos kong mailagay lahat sa trash bag ang mga gamit nila, ay isa-isa ko naman silang hinila palabas sa malaking bahay na yon. Umalis kayo. Lumayas kayo dito, sigaw ko. Nagmamakaawa ang nanay ko. Pero hindi ko siya pinakinggan. Masama ba akong anak dahil dun, Mama Mia? Pakiramdam ko kasi kailangan kong gawin yun para protektahan ang asawa at anak ko. San kami pupunta, Arthur? Sigaw ng nanay ko. Wala akong pakialam kung saan kayo pumunta, basta lumayas kayo. Mama Mia, dahil sa nangyari ay pinagtitinginan kami ng mga kapitbahay. Iba-iba ang mga reaksyon nila. May mga naawa sa nanay at kapatid ko. Meron din namang nagsasabi na matagal na nilang napapansin na minamaltrato ng mga ito ang mag-ina ko.
Pero wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Nang gabing yun ay umalis din kami ng asawa at anak ko. Nag-check-in kami sa isang hotel malapit lang din sa bayan namin. Hindi tayo babalik sa bahay na yon. Marami kayong mga masasakit na alaala doon. Hindi na natin babalikan yon. Kinabukasan ay kinontak ko ang isa kong kaibigan na nakapangasawa ng abogado. Tinanong ko kung ano ang pwedeng mga options na pagpipilian ko. Nagsampa kami ng kaso, Mama Mia. Hindi din naman kinontes ng nanay ko ang lahat at binalik niya sa akin ang titulo ng lupa't bahay na yon. Pagkatapos ay binenta ko yon. Nagpatulong din ako sa isang kaklasiko na real estate agent. Ayoko nang bumalik sa bahay na yon. Ayoko dahil alam ko na masakit ang mga alaalang nandun, hindi lang para sa akin, kundi lalong-lalo na kay Leo at Maya. Nung maibenta ang bahay ay bumili ako ng isang mas maliit na bahay sa isang subdivision na malayo sa lugar na yon. At ang sobra sa pinagbentahan, Mama Mia, ay pinampuhunan namin ng negosyo ni Maya. Ngayon, Mama Mia, ay unti-unti nang bumabalik ang sigla ng anak kong si Leo. Unti-unti na rin nasusolusyonan ang pagiging malnourished niya. Pati si Maya, Mama Mia, ay unti-unti na ring sumisigla. Ang alam ko, ang nanay ko at si Belinda ay nakikitira sa kapatid ni nanay. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa buhay nila. Ang alam ko, iniwan din si Belinda ng kaniyang kinakasama. Apparently, nandun lang din pala ang lalaking yun dahil nagpapakasasa sa pera na pinapadala ko sa kanila dati. Mama Mia, hindi ko po isinulat ang kwentong to para siraan ang nanay ko o para mas lalo pa silang malugmok sa kahihiyan sa mga taong nakakakilala sa kanila. Isinulat ko po ito para sa mga kapwa ko, asawang lalaki, o kahit na sa mga asawang babae, lalong-lalo na yung lumalayo, umaalis para magtrabaho para sa pamilya. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong magtiwala sa nanay, kapatid o mga pinsan ninyo. Pero kadalasan, kapag malayo tayo sa mga asawa natin at mga anak, yung mga taong yun, yung ating sariling kadugo, sila pa ang sisira sa pamilyang pilit sana nating iniaahon sa kahirapan. Sila pa ang sisira sa pamilyang pilit nating binibigyan ng magandang buhay. Kung minsan ganito, tulad ng samin, pinagkatiwala ako sa nanay ko ang pera ko at ito yung nangyari. Kung minsan naman mula sa kwento ng iba kong mga kaibigan na naniniwala sila kapag sinisiraan ng kanilang mga kadugo ang kanilang asawa. Kesyo may ibang lalaki, kesyo may ibang babae, at kahit hindi pa nila alam ang totoo, kahit wala pa silang ebidensya, ay naniniwala na sila. At yun ang nagiging simula ng pagkasira ng pamilya. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong umalis, huwag kayong mangibang bansa o mangibang bayan para magtrabaho dahil hindi ko naman alam kung anong dinadanas ninyong hirap. At naiintindihan ko rin ang mga desisyong ganon dahil dumaan din nga ako sa ganon. Pero sana kapag umalis tayo ng ibang bayan o ng ibang bansa tayo, mas lalo nating tibayan ang ating paniniwala at pagtitiwala sa ating mga asawa at kabiyak. At mas lalo din natin na siguraduhin na nasa maayos silang kalagayan at huwag basta-basta maniniwala sa sinasabi ng iba. Kung tatanungin niyo ako kung napatawad ko na ba ang nanay ko, siguro oo, Mama Mia. Dahil nanay ko pa rin naman siya. Pero kung tatanungin niya ako kung babalik pa ba kami sa dati bilang mag-ina, hindi na po siguro. Tama na sigurong maghiwa-hiwalay kami ng landas para mas maayos ang buhay ng asawa at anak ko. Siguro pwede niyong sabihin na masama akong anak. Tanggap ko yun. Pwede yun.
Pero ayoko nang mabansagan na masamang asawa at lalong ayokong mabansagan na masamang ama. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat, Arthur. Ay grabe, parang nasa pelikula ang kwentong ito, no? Parang yung biyenan, minamaltrato, parang ganon. Pero may mga nangyayari talagang ganito. May alam ako. Oo. Hindi naman ganito ka-worse, pero parang ganito rin. Oo. Parang, medyo. Yung hindi siya nakakahawak ng pera ng asawa niya kasi yung nanay ang humahawak. Binibigyan naman pero para lang doon sa bata, hindi para sa kanya. Kahit siya hindi nakakabili ng mga magagandang bagay at kapag nagre-request siya, sinasabi ng nanay, ano, ha? Wawaldasin niyo lang yung perang pinaghihirapan ng anak ko doon? Reality check po, nanay. Anak niyo lang po, pero may asawa na po yung anak ninyo. Minsan kasi itong mga magulang, hindi natatanggap na may iba ng buhay ang kanilang mga anak. Alam niyo, tignan niyo yung mga ibon, yung mga birds, 'di ba? Sa himpapawid, tignan niyo sila. Kapag bata pa, syempre yung nanay ang kumukuha ng pagkain para dun sa mga anak, 'di ba? Para dun sa mga birds, little birds, ganun. Tapos, tinuturuan nilang lumipad ang kanilang mga anak. Pero kapag marunong na itong lumipad, nagkakanya-kanya na sila ng buhay. Ganon din sa mga tao. I'm not saying na pabayaan ninyo ang inyong mga magulang dahil tayong mga Pilipino, hindi naman tayo ganon. Pero all I'm saying, dun sa mga magulang, hayaan yung magdesisyon ng inyong mga anak. Hayaan yung sila ang mamuhay sa buhay na kanilang pipiliin. Kasi hindi nyo naman po pag-aari ang mga anak ninyo. Pinagkatiwala lang po sila ng Panginoon sa inyo. At huwag kayong magsasabi na, pinaghirapan namin yung pinagpaaral namin sa inyo. No, kasi responsibilidad nyo po yun. And kung babalik man yung anak, kung magbabalik tanaw man, kung tutulong man, napakalaking privilege nun sa inyo. Kasi hindi naman required ang mga anak na gano'n ang gawin. Pero syempre, kapag mabuti kang anak, hindi mo rin naman matitiis, 'di ba? Na naghihirap o nahihirapan ang inyong mga magulang. Be a super responsableng magulang na, alam mo yun, na kahit hinahayaan nyo, binibigyan nyo ng laya ang inyong mga anak na mamili, pinipili nilang wag kayong iwan. Parang ganon. Dapat choice nila na wag umalis, choice nila na tumulong, hindi yung ini-impose ninyo, hindi yung inuobliga ninyo. Dahil kung obligasyon at obligasyon lang ang pag-uusapan, hindi po nila obligasyon yon. Mga mabubuting anak lang talaga yung hindi kaya na pabayaan ang kanilang mga magulang. Charot. Mabuting anak ka ba, Mama Mia? Anyways, bago tayo pumunta dun sa batian, nais ko munang humingi ng prayers sa inyong lahat. Alam ko, prayers can move mountains. So, the more people na nagpe-pray, the more na makikinig ang Panginoon. Sana ipagdasal niyo po ang mama ko na uma-undergo ngayon sa 6 sessions ng chemotherapy dahil sa kaniyang sakit na cancer. Actually, 2022 pa lang nung na-diagnose ang mama ko, dumaan na siya sa radiation and mild chemo. Tapos, na-declare siyang cancer-free May of 2023. Pero last year, parang bumalik yung mga sintomas. At ngayon ngang taon na ito, ngayon nga nagsisimula na yung kanyang chemotherapy sessions. At kaya sana maintindihan ninyo na minsan wala tayong video, kahit na may tubig na. Kasi nagiging busy din ninyong Mama Mia, umaalis, humihingi ng help from mga government agencies para sa kanyang session kasi masyado pong mahal, lalo pat hindi naman kami makalapit sa pampublikong ospital kasi kapag public hospital, alam niyo naman na pumipila pa doon, 'di ba? At kapag pumipila first come first serve at lalong hindi lang naman mama ko ang may sakit ng cancer at naiintindihan namin 'yon na kung sino ang unang pumila, sila talaga uunahin. So kapag hinintay pa namin, baka, 'di ba, maubos na ang chance ng nanay ko
na na manatiling buhay at makasama pa namin. So, sana pagdasal niyo po na malagpasan namin itong pagsubok na ito, na sana makahanap kami ng mga tutulong, tapos sana makayanan din. Ito ang pinakamahalaga, makayanan ng mama ko at ng katawan niya yung chemotherapy sessions. At maraming salamat po. Tatanawin ko pong napakalaking utang na loob ang pagdadasal ninyo para sa kanya. Anyways, dito muna tayo sa ating mga pabati. Hello muna ako sa ating mga suking mga subscribers na members pa dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyo. Hi ako sa ating mga members na sina Freaky, maraming salamat. Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Dayan Martinez, Macdax, hi! Hi din kay Benson Boyser, kay Gimaras Girl, kay Colleen Bueno, kay Rico Sedanco, kay Rose Arevalo, kay Miriam Gutierrez, kay Marlia Giana Shane, kay Christina Aure, kay Abdullah Wahab, at syempre sa nagbabalik na si Jasmine Magbanwa. Hello po sa inyo. Maraming salamat. Kung nakaabot po kayo sa puntong ito ng ating kwento, nako, please share this video din. At syempre mag-hello din ako sa atin pong mga subscribers na patuloy na naniniwala sa atin at nagtitiwala. Ayun, naniniwala, nanonood at hindi nasiskip ng ads. Kay Charlene Baclohan, kay Christina Season, Ruby Ramos, Jezebel Cometa, Alcura Ukit, Jeneline Danio, maraming salamat. Master the Terminator, grabe naman. Sally Buma, kay Enconsigna Monralban, maraming salamat. Axeliana Kabayan, OFW 1998, Christy Carpentero, maraming salamat. At sa inyong lahat na nakikinig, thank you so much po sa inyong lahat. And please don't forget to like and follow Shop and Style sa Blue app. Ayun po, mag-order na rin kayo kung may magustuhan kayo. I'm sure na kapag nanonood kayo ng live nila o mga post nila doon, nako, meron kayong magugustuhan dahil ang gaganda naman talaga ng kanilang mga products. I am sacrificing, charot. Promise ako na itataya ko na po ang pangalan ko. Syempre, ang credibility ko na rin na masasabi ko sa inyong napakaganda talaga ng quality ng kanilang products. Not just pinadalhan ako, pero nagamit ko talaga yung produkto nila. Ang gaganda. So maraming salamat, Shop and Style. And maraming salamat, Ma'am Rose. Syempre sa inyong lahat, thank you very much for dropping by. Kahit na medyo alam kong busy din kayo sa kanya-kanya ninyong mga buhay at pagdasal natin ng isa't isa. Ako po si Mama Mia. Mwah! I love you. Ingat po kayo. Bye!